What's up everyone? Welcome back again to my YouTube channel. So ngayon pag-usapan natin kung paano nga ba ma-approve sa SEC o kaya naman sa corporation. Bago tayo magsimula sa ating tatalakayan ngayon, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, please subscribe naman. Please. Okay? Para po ma-reach natin yung 100k subscriber bago matapos tong taon na to, tong 2025. Alright? So pag na-reach po natin yung 100k subscriber, tayo po ay magpapag-giveaway. Kaya abangan nyo po yun. So tara na, let's go sa ating topic ngayon. Paano nga ba ako na-approve sa SEC o kaya naman sa corporation? Dati, trinay kong ipa-approve yung Taraji, okay, na corporation ko, na company ko dati. Pero hindi kaya. Merong kapangalan, okay, may kagaya, kumbaga Taraji Samgyeopsal, Taraji Restaurant. So, madami na. Kaya ang advice sa akin na accountant ko, di ba bago nyo po i-click tong video na to, makita nyo yung accountant ko. Pero, pan lang, tilapan natin yung mukha niya. Nasabi niya hindi kaya. Okay? Decline. Kaya ang naging pangalan ng SEC o corporation ko dati is Mark Viloria Merchandising OPC. One person corporation. Wala pa akong partner dati. Tama, mahirap magkaroon ng walang partner, especially sa buhay. Dahil hindi tayo ginawa ng Panginoon na mag-isa. Ang purpose o kaya naman ang ginawang programa ng Panginoon ay merong partner. Kaya I'm still praying for that. Habang naghihintay tayo, kumikilos tayo. Okay, hindi tayo pa-pedix-pedix, hindi tayo natutulog, everything. Kailangan natin mag-work. Okay, balik tayo sa topic natin. Papunta tayo sa partner. So, hindi pwede, okay? Kaya ang nangyari, nagkaroon ng parang Mark Viloria Merchandising OPC, which is ako dati, hindi ako approved yan. Parang, bakit pangalan ko? Ayaw ko yung parang sarili kong pangalan. Gusto ko yung parang may ibang pangalan. Kasi, merong direction yan, okay? Merong pinagpipray tayo na possible na mangyari in the future. Pero, in God's will pa rin naman. Dahil may tatawag na stage 1, stage 2, stage 3, stage 4, stage 5. So, yung stage na yan, ilalabas natin yan time will come. Abang-abang lang po kayo. So, paano ako na-approve? So, iba yung ginawa ng accountant ko. Merong alternative, pangalan ko na lang. Hindi yung parang mismong brand ko. So, yun yung alternative para ma-approve. Tapos, kailan po bago makuha yung certificate? I think umabot ako ng 3 months to 6 months. Matagal. Okay? Lagi kong ina-advise sa inyo kung hindi pa kayo ready, hindi nyo pa kaya magsunog ng 100k, okay? Huwag muna kayo magpa-corporation. Huwag muna kayo magpa-register. Okay naman, start muna kayo sa maliit. Sa DTI, magkano lang naman yan. Madali lang naman yan. Pwede naman kayong mag-register sa online, yung DTI. Madali na lang yan. Okay? Kaya, kapag pinagkatiwalaan ka sa maliit, pagkakatiwalaan ka sa malaki. That's the Bible principle pa rin. Nag-stick tayo sa Bible principle kasi we know only God knows everything. Only God give the true, okay? The true advice, the true principle. Kasi only God give life this world, okay? Kaya kung wala kang Panginoon, kailangan magkaroon ng Panginoon. Okay? Yun lang naman masasabi ko sa paano ma-approve, okay? Madaming alternative. Meron pala akong ginawang libro, okay? Kung gusto pong bumili, Negosyo Reality, medyo may kamahalan nga lang to. Pero dito nyo malaman kung bakit mahal itong libro na to. Madami kayong mautunan dito. Okay? Lalo pag ikaw ay nagsimula sa pagninegosyo, wala ka pang knowledge, pwede mong basahin ito. Kung gusto mo mag-order, click nyo lang yung Facebook page link ko doon sa comment section o kaya sa description. Okay? Bago lang po yung Facebook page natin dahil para lang po yan sa mga mag-order ng libro po natin. At kung nakik nyo po yung Facebook page po natin ay follow and like and follow nyo na rin po dahil bago lang po yan. Thank you po. At dito muna tayo. Okay? Abangan nyo po yung mga bago nating i-upload na vlog dahil pa-excite po yung vlog po natin. See you in my next vlog. God bless.